how Satan has tripped come to the church, Christ established. Oh, come to the church which she loves. She now wears the name of Baptist, and we know Jews love. Oh, how bright is heaven when our Lord calls his church to his side. Oh, the great Redeemer, as he stands, his beloved bride. Oh, come to the church, Christ established. Oh, come to the church which he loves. She now bears the name of Baptist, and we know Jews love. Amen. Isa pa pong awitin sa song number 8, He Included Me. He included me on the first stanza, saying, before the world began, God loved me then. He chose me for his own, and here at throne. His grace eternal love proclaim above. Thanks God we include
Tayo po ay mag-iswe at magpatapos po ay ano po. Pasensyahan po ninyo, medyo ang ating tanghalian ay kailangan ano din ano. Nagluluto pa. Busog naman po tayo ng ating karyerya. Amen po ba? Opo, Armin yung sunod. So tayo ay makarinig muli ng mensahe, salita ng Diyos. Doon po sa inaantok, meron po tayong kaping barako. Pero kung ayaw po nyo ng kaping barako, meron po tayong kaping duwag. Para mawala po yung antok natin, pinom tayo ng kape. Sabi nga ay, kung gusto mong makakatulog, ay uminom ka ng kape. Eh, paano mong makakatulog na inom ng kape? So, nais ko po tawagin ang pastor ko ng Sovereign Grace Baptist Church. Anabaptist na rin ba? Hindi mo po. Anabaptist na rin. Anabaptist Church ng Tanawan, Quezon. Nais ko po tawagin si Tanawan ba? Ano po? Tanawan na po natin. Talagang halata na. Halata na, ano? Bata ko pa naman 63 lang ako maliit na. Sorry po. Nais ko pong tawagin ng pastor ng Tanawan, Batangas pala. So, I'm sorry po. Nato po si Pastor Castillo. Okay, salamat po. Castillo. Okay, salamat po, Pastor. Thank you very much. Okay, busog naman no? Tayo naman dami na nakain. Yung tanghalian kahit sa hapon ngayon, kapag we're busog. Hindi ko. So yan, okay lang po. So, paralanda kami ng age, 63. 63 din po ako sa biyaya ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. At tayo natutuwa, after nung City Hall, 21 din dito ng April, ito naman po tayo may iwan, magsama-sama sa, dito po sa Quezon, sa Yaya. Salamat sa Panginoon. Nung siguro po, meron kaming 48 attendance. Ang galing participants ay 35 plus 13 from Siquijor Island. Ano po? Sa Dinagat Island 4, sa Digos ay 4, sa Dacudao, sa San Isidro, Davao del Norte 1, sa Cebu 11, sa Bacolod 8, sa Tacloban 1. From Manila, 7 po kami ng mga kapatid. From Pinapiging sa Manila 4, meron tayo na bisita ron si Pastor Santiago Gabacar, kasama yung asawa niya. Po dyan sa tapos kami dito sa Santa Maria, sa Peña Verde, tapos sa Lumban Quezon, si Pastor Ronnie, ano po sa natin niya, tapos ang ilang linggo, mag-7 po kami kapatid. Kaya natutuwa sa Panginoon sa success ng Bible Conference sa City Hall Island. No? Natuloy na rin po kasi bago mag-pandemic, dapat pupunta na tayo dyan ng mga kapatid. Nakakala nyo, nakabook na tayo. No? I think mga 12 million na pabook natin noon. Pero sa pagandang pandemic, cancel. 3 weeks na lang para punta tayo yung City Hall, cancel. Kaya hindi na natin nabuhay yung pinabook natin. No? Pero Lord willing, natupad na nangyari after 5 years. Ayun na. No? Pero parang, sabi ko, parang meron namang hahadlang. Nagkagiyera naman no? Pampera sa giyera naman. Amalang pamasahe. Pero nakabook, at least nakabook na. Tayo natutuwa, nagkagalak sa biyaya ng Panginoon. Napakaraming mga tanungan po. Kung may katanungan kayo, di mamaya after ng ating sabi ko so, meron ng mga questions na ang rule mo dyan sa ating tanungan, pag walang rules, mali sagot. No? Ang ating final authority scripture, no? Yan po ang ating papasihan, hindi sariling opinion. Yan ang ginawa namin doon, kaya napakaganda yung aming question and answer po doon, no?
Talagang inabot ng alas 6 ng Thanksgiving. Ng Thanksgiving ng City Hall doon, in for 11 years, daloble yung tao, mga kapatid. Ang ganda, biya sa biyaya naman. So, Lord willing, 2027, nakapos ito sa lahat ko yung kaibigan niya sa Bacolod. Pupapayag doon sa Bacolod. Next, 2027 Bible Conference. Kasi kasama sa prayer po yan. Ayan. We bring food, we bring pictures. Ano po? At wala tayong registration fee. Yung ibang kasabay namin, meron 290. Bago pa makasama sa Bible Conference, babayad niya 290. Imagine, no? Pambira, bilang, tinanggap natin walang bayad, pamahagi natin walang bayad, ganyan sa Bible. Tapos, tayo no foreign support. No? Tayo maliit na mga simbahan lang, pero tulong-tulong. Hindi tayo nahingi sa Amerikano. Sila malalang simbahan, nakasahod pa Pag nag-conference, sumasahod mo sa Amerikano. Tawawa naman yung mga Amerikano, yung isa namatay na, si Pastor Mark Winnie, si Pastor Dan, naka-wheelchair na. Sa pabatay, no? Pasok na sila, no? So kung tayo mga Pilipino, kaya natin yan, mga minamahal na upload tayo sa page, tayo na yung talaga, no? Maging responsible sa kapwa natin Pilipino, mga minamahal. Yan po yung isang magandang bagay. Kasama-sama tayo. Okay, ang aking text, hindi ako luluwag dito po sa Revelation chapter 3. No, itong aking gusto ko makita, pinibigay sa akin po about remnant ng mga minamahal. Revelation chapter 3, yan. Verse number verses 4 and 5. Mga kapatid, nabasahin ko po. Sabi sa ating text, Revelation chapter 3, 4 and 5. Okay? Kung hindi po nakita. Verse 4, Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments. They shall not walk with me in white, for they are worthy. He that overcometh, the same shall be clothed in white. Amen. I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So, topic po na binigay ay sa akin ay the remnant few, no, the remnant few in the last days. Tama naman sabi ng Bible, many are called, but few are chosen. Tama din po ba? Tapos sabi ng Bible, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. So nakukuha niyo po yung few, kunti lang talaga Tapos sabi dito, manalangin tayo. Then saith sa Matthew 9:37, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So kung konti ang maggagawa, tayo nga, nalalaman niyo po sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa grupo natin, sa grupo lang natin, hindi yung nahiwalay sa atin, no? 10 na simbahan ang walang pastor. Salamat na lamang yung nabawasan ng isa, sa tausa, meron na. After 27 years. Praise God, di ba? So members yun, na wala mga pastor. Sabi ng Bible yan di ba? Sabi ng Bible, manalangin tayo ng Diyos yung magpadala ng laborers. Why? Because sabi naman, they're white, ready to harvest. Look at the field, they're white, ready to harvest. So, kailangan natin ng mga manggagawa po talaga. Kailangan natin tayo sama-sama talaga. Tulong-tulong mananalangin, tulong-tulong sa Kentong Conference, pagpalakasan tayo. Ano po? Kaya sabi sa inyo, wala tayong ibang binabasa na Bible lang Pag wala sa Bible, hindi natin tatanggapin. If it is in the Bible, we accept it, tatanggapin natin. Na wala tayong sariling opinion. So ngayon gusto ko makita nito. Una, sabi sa ating text, no? The days which remain are few. According to our text, di ba sabi ng Bible sa verse number, kasi itong simbahan na to, dahil na to itong binasa natin, no? Sabi sa atin, sa verse number 4, balikan ko ulit. Ang sabi dito sa verse number 4 ng ating text, ayan, sa Revelation, thou was a few days, even in Sardis, which shall not defile their garments, they shall walk in white with me, for they are worthy. Take note, no? A few names, even in Sardis. So, kaunti lang. Alam mo ba naman, ang mga simbahan, no, meron tayong tinatawag na 7 churches, kung nakita nyo sa scripture, ganyan natin nakikita yung pinapahayag sa atin ng banal na kasulatan patungkol sa mga churches. Ito nga, Sardis, no? Nasa na tayo, Laodicea na tayo
The last days. Dalawa lang ang medyo dito sa Bible lang medyo ayos-ayos eh. Ano po yung dalawa na yun, mga kapatid? Ang Smyrna at saka Philadelphia. Pero yung lima, wala eh. No? Puro, at tayo sa panahon na Laodicea. Apostasy, lukewarm. No? Sabi ng Panginoon, I spew thee out of my mouth. Isusuha kita. Kasi anyway, no? Malahindi nga. Kung hindi mainit, hindi naman malamig. Ano siya? Malahindi nga. No? Okay, so ayun ng Panginoon na ganyan. So the days which remain are few, konti lang. Ano ba kami dito? Kung titignan natin ang sinabi sa Scripture, konti lang naman talaga eh. Yung mga minamahal, kung natandaan niyo po, ang Israel ay konti lang. Deuteronomy chapter 7, verse number 6. Okay? Sabi sa Deuteronomy, yung remnant, ang ating tinitignan. Sa Deuteronomy, masahin ko po ang sinabi ng Bible sa atin, na mga kapatid, Deuteronomy chapter 7 and verse number 7. Pero umpisahan natin sa verse number 6, okay? For thou art a holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that upon the face of the earth. The Lord did not send his love upon you, nor choose you, because you are more number than any people, for ye were the fewest. For there, sabi ng Bible, take note, for ye were the fewest of all people. Kung nakikita niyo mga kapatid, ang Pilipinas lang, no, yung mga kukunti lang eh. No? Ang Israel eh, hindi naman malaking bansa yan eh. Maliit lang eh. Pero bakit tayo pinili ng Panginoon? Sobrang hindi na naman napapasok yan ang paglalaan. Tapos kung titignan niyo kahit sa panahon ni Hino, sa Judges chapter 7 verse 1, no? Judges chapter 7 verse 1. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early, pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them, by the hill of Moreh, in the valley. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many to give the Midianites into their hands, lest Israel hold themselves against me, saying, mine own hand has I made. So napakarami, sabi na, ang dami. No, kailangan bawasan. No? Ito, nakita nyo, kung naalala nyo, si Gideon, mga kapatid, isa sa mga judges. No? Ilan sila? Verse 3. Tayo sa verse 3. Now, therefore, go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, that he return and depart early from the Mount Gilead, and the return of the people 20 and 2,000, and the remain 10,000. 32,000. Sabi. No? Ano kaya gusto ng Panginoon dyan? Sabi sa verse number 4, and the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. Bring them down unto the water, I will try them for there. And it shall be, that of whom I say unto thee, this shall go with me, the same shall go with thee. And whosoever I say to thee shall not go with thee, the same shall not go. So nakita niyo po ang Panginoon ay gagawa ng paraan para malaman itong ilan. So dito, merong tinatawag na sobrang dami. Tapos sa verse 6, 300 na lang natin mga kapatid. Sa verse 6, and the number of them that love, putting their hand to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bow down upon their knees to drink water. And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that love, will I send you and deliver the Midianites into thy hand? Let all the other people go, every man unto his place. From 32,000 300. Naalala niyo ba yung Gideon 300? Ito yun. Oh, baka sabihin kasi ng tao dahil sa aming kami nagtagumpay. Dahil sa aming kalangasan. Yeah? Pero dahil sa 300, hindi lang. Pero ipinahal sa Panginoon kasi ang salvation naman talaga sa Panginoon Salvation is of the... At sa panahon natin, remnant nga, ito ang topic ko The remnant few in the last days. Di ba remnant na nga lang, anong kaligtasan kaya sa panahon ngayon ng remnant? Sa palagay niyo. Kaya tayo pinatungkahan doon sa pating Davao Meron silang topic doon, the evil of tulip salvation. Ibig sabihin, mas maganda yung aming salvation sa kanila. May tabi. Wala isa sa mga speaker yan tinalagay. The evil of tulip salvation.
salvation. Ganun po sa tuwid. Anong tama? Tulip salvation o Armenian salvation? O, di ba? Ibig sabihin nga naman, tama man na, pagsikasyan niya, gagamit ka human method. Di ba? Pero pag tulip salvation, salvation is of the Lord. Eh, sabi nila hindi daw Diyos po na malaman niyo na kayo makasalanan, Diyos daw yun eh. Di ba tayo pagka sinasabi natin, hindi makasalanan. Sabagay makasalanan ay may hatol sa iyo Diyos, for the wages of sin is death. Di ba dapat malaman ng tao yan na siya depraved? Ay, hindi daw dapat malaman yun kasi bad news daw yun. Pambera. Basta galing sa Biblia lang, death, burial, resurrection, tapos. Ano yun? Pwede ba yun? Mga minamahal, no? Kaya ano na yun? Ito, tingnan natin, ito nila. Romans 11:5. Sabi sa Romans 11:5? Yes. Amen. Excuse me po, no? Romans 11:5. Sabi sa Romans, chapter 11, and verse number 5. Okay, sabi po dito, no? Even so then, at this present time, also, there's a remnant according to the election of grace. So sa panahon ito, kasalukuyan, tanong pa rin itong pamo yan. Sabi niya, sa panahon ito, kasalukuyan, ay mayroong nalalagay lamang. Ano yun? Election of grace. Pag binanggit mo election, galit na galit. Ito na nga lang ang pamamaraan ng Diyos. Election of grace. At pagka-grace, ito sabi sa verse 6, and if by grace, then is it no more of works, otherwise grace, no more grace. But, if it be of works, then is it no more grace, otherwise work is no more work. Ang tanong, sino nakasumbong ng ganyang biyaya? Tingin po sa verse 7, what then is hell and not obtained, that we seek it for it, but the election obtained it, and the rest were blinded. So sino nagtako? Naalala ko yung Romans 25, the blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be coming. So saan Gentile? Elect Gentile. Di ba, Romans 11:25, hindi nila tamo, nabulag sila ngayon eh. Hindi nila kinikilala si Jesus na Savior. Ano sabi nila? Crucify him, crucify him. May nakalang sila. No, hindi nila kinilala. So ngayon tayo, na na-open, siya'y naghahari sa atin. Lord, anong nais mong gawin namin para sa'yo? Hindi tayo nasusunod dito. Not unto us, not unto us. All glory belongs to God. Mga minamahal, di sa atin. Diba? So ngayon, hindi natin nakikita, the things which remain are few. Kukunti lang talaga eh. At dito sa Bible, mga minamahal, nakikita nyo dito, ang church sinatawag na Luke 12:32. Sabi sa Luke 12:32, okay, Lucas 12:32. Anong sabi ng Bible? Fear not, little flock, for it is for your Father's good pleasure to give you the kingdom. Anong sabi na ba? Little flock? Hindi sabi na bigger flock. Little flock. Konti lang, maliit lang nakawan. Ano ba? Marami ba tayo? Hindi naman tayo. Panginoon nga nasusunod eh. Pasalamat pa nga tayo. Mabot pa tayo last 2 minutes eh. Nakaabot ang biyaya sa atin. Sa Asia, mga minamahal, sino lang American to? Tinanggap ba ito sa mga sa Asia? Sa China, tinanggap ba? Sa Indonesia, meron ba? Sa Vietnam, meron? Wala naman na tayo lang sa Pilipinas. Mga minamahal, sabihin niyo kung, Pastor, merong missionary pumunta sa Indonesia, anong gospel ang dala? Anong gospel ang dala? Ito bang gospel ng ating Panginoon sa Kristo? Election of grace ba? Ang remnant na lamang na pamaraan ng Diyos ay ang election of grace, mga minamahal. Ano po mga kapatid? So ngayon, nakita niyo po, kaya nga tayo natutuwa na sa Bible, mga minamahal, eh talagang ang Diyos ay ano? Kunti lang, hindi marami. Kaya kung kayo parang pag marami tuwan-tuwa, pag marami, matuwa tayo pagka nandiyan na yung mga sheep, mga minamahal, hindi ang Diyos. Di ba marami ka, pag-out naman, di ba sabi ng Bible, my sheep hear my voice. Pero yung hindi, you believe not because we are not of my sheep. No? Hindi sila maniniwala kasi hindi nga sila tupa eh. Pero kung tupa, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Diba? Kaya dito sa Bible, may mga doctrine of elimination eh. Alam niyo po ba yan? Hindi ang doctrine ng pagpaparami, kundi doktrina ng pagtatanggal. John chapter 6, John chapter 6, mga kapatid, John chapter 6, okay?
5,000 fed. Tala niyo pa itong story ito regarding sa 5,000 fed, pinakain ng Panginoon sa pamagitan ng maliit lamang na lunch or ano yan, 2 pieces, 5 loaves and 2 pieces. Ilang pagkain? Ikaw ba? Malaking pagkain ba yan? 2 pieces and 5 loaves. Pero, nung mapakain sila ilan ang natira? 12 bakon. Eat all you can. Kasi ang dami sumobra O kain na kain. Tapos, nung pinakain ng Panginoon, sumutura sa kanya Kasi, wala tayong gutom dito. Sunod na lang dito, wala tayong gutom. Pero nilibig na pa, bakit kayo sumusunod sa pagkain ng kapuso? Akala nilang magkakaroon lang kasi material di ba? For the kingdom of God is not meat and drink. Hindi pagkain Panginoon. The spiritual. The born of spirit is spirit. So natin mo sabi sa John chapter 6 and verse number 35. Nagturo pa ng mga doktrinang mahalaga dito, mga kapatid. 6:35. Mga talagang doktrinang matitindi. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. So nagturo siya. Yun ang mga doktrina. Tapos pagdating ng verse 41, mga kapatid, sabi sa verse 41, the Jews that marveled at him because he said, I am the bread which came down from heaven. Nagbulong-bulungan sila. Hindi na maunawaan niyo. Kakainin pa natin siya daw yung tinapay. Hindi nila alam lang sila. Sabi ng Panginoon, mga minamahal, ay sa Espiritu. No? Sa Espiritu. Sabi sa atin sa 55, 6:55. Okay? Sabi sa 55, ayan. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Verse 60, tala na tayo. Verse 60, many therefore of his disciples, when they heard this, said, this is an hard saying, who can hear it? Matigas to, di natin kaya. Sabi ko, no man can come to me except the Father. Walang makakalam sa akin maliban dalinama. 64, John 6:44, John 6:66. Nasabi ng Panginoon yan. No man can come to me. Sabi niya dito, di ba, sa 44. Ayun, sinabi niya, John 6:44, okay? Sabi ng Bible sa atin, no man can come to me except the Father which has sent me to him. And I will raise him at the last day. Walang makakalapit, malibang palapitin ng Father. Di ba? Sabi, ayaw kayo magkalapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. There's none to seek it after God. Pero pag lumalapit sa Diyos, wala nga. Ang Diyos nga lumapit. Luke 19:10, He came to seek and to save that which was lost. Yan siya yung bumaba sa akin. Hinanap niya. Sabi niya kay Peter, Peter, follow me, John, follow me, follow me. I will make you fishers of men. Ang Diyos ang nagtagtawag sa kanila. Kaya nga, ang tukod, church ay tukod. Tinawag sila ng Panginoon. First apostles. Mga minamahal. Ito niyo po, so the doctrine of elimination, hindi na matanggap, hindi na nakilaya. Ang pagkatagsabi ng Diyos sa 63, mga kapatid, ito, spiritual yun no? 6:63, sabi niya 63, it is the spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. The words that I speak unto you, the spirit in their life. Hindi na maunawaan nyo. Ano, kakanin natin siya. Paano yun? Kanibalisig, kakanin natin. Hindi na maunawaan. Pero sinasabi ng Panginoon, the words I speak unto you, the spirit in their life. At ano yung mga dahil dito, wala na. Nag-alisan, yung 5,000 na yun. No? Sabi sa atin dito sa verse number 66. Okay? Ayan. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Ang dami nun. 5,000. Kaalis. Oh, sayang, di ba? Sa atin, parang sayang. Pero anong mahalaga dito, di ba? Kung hindi naman talaga elect yun hindi naman talaga ship at go, wala tayo magagawa. Tapos doon sa 12 natira, babawasan pa ng Panginoon. No? Tingnan niyo po, sabi sa atin sa John chapter 6, verse 67, then said unto the 12, will ye also go away?
Will you also go away? Di ba kayo aalis kayo? Ano sabi ni Peter? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Alam nyo, alam ni Pedro, sapagkat si Pedro, hindi naman siya tinuruan dito ng tao Sabi niya, mapalat ka Pedro, hindi pinahayag sa iyo ng lamat dugo, kundi ng aking amang nasa langit. Revelation no? Ganyan po tayo no? Hindi na po talaga ng Diyos nagbubukas sa atin Kaya natin pala, Lord, open my eyes that I may see. Lord, open my ears that I may hear. Sinasabi kayo, talinghaga, di ba? No? Ito yung sasabihan mo sa'yo, talinghaga, para sa inyo lang ito. Sa kanila, hindi nila malalaman niya. Nililihimay na ng Panginoon. At ang Panginoon, nanalangin siya. Anong panalangin Ama? Salamat at inihim mo to sa mga wise and prudent. Matthew 11. Panginoon, salamat, inihim mo sa wise and prudent at pinahayag mo ang tubig sa mga sanggo. Ganyan po yun. Ganyan nga Ama. Sabi niya, na ililihim sa mga hindi dapat makaalam. Okay, tayo dito, wala tayong kung sino buksan ng Panginoon. Praise God. Kung walang buksan naman, praise God. Ang utos lang naman sa atin preach the gospel. That's it. Salvation of the Lord. Hindi natin problema yung kaligtasan problema ng Diyos yan. Ba't ikaw magdiligtas? Baka gagamitin pa ng ABC of salvation. Accept, believe, repent. Accept, believe, A, B, believe, confess. Accept, believe, confess. Di ba yung sinasabi ko doon kami dati pa sa dating doktrina. So, at sa mga tao, pagbagas ng pinto, harang na yung pasag Pag sinado ang pinto, pababali pa sa kama mo. Hindi ka niya pagsasara ng pinto kasi yung paa mo nakapasok na yung isa Mga technique lang yun Dumagamit na human method Pero pag sa Diyos mo nilaan niya, it is God that works. Hindi tayo gagawa, mga Diyos ang gagawa. For men, salvation for men, it is impossible. But for God, nothing is impossible. Diyos ang gagawa niya hindi naman tayo no? Okay, sinabi niyo po, magandang mga bagay. Kaya, ngayon, ilan na natira? Sabi sa atin dyan, di ba nakita niyo po, sinabi, nabuwasan pa rin isa, naging 11 na lang. Di ba, 67, then, verse number 17, Jesus answered them, have not I chosen you 12? One of you is a devil. Si Judas Iscariot. Ilan na lang? 11 na lang. Nandun po ang Panginoon sa 11. Sa mga konti. Marami. Mahilig ang Panginoon, paborito ng Panginoon mga konti. Kaya sabay po, nakikita na natin yan yung mga bagay na pinapahayag sa atin ng Scripture. Okay, pangalawa na gusto kong makita dito mga kapatid sa ating pag-aaral. Yung pinagis sa Revelation 3:4, bakit uli natin. Ano yung pangalawa? Sa Revelation chapter 3, verse number 4. Okay? Thou hast a few names, even in Sardis. We shall not defile their garments. They shall walk with me in white, for they are worthy. Pangalawa dito mga kapatid, few names which have not defiled their garments. Meron natira. Remnant. Few names na hindi na, hindi na, sabi ng Bible sa atin hindi na dumi ng kailang mga damit. Malagay damit di ba? Anong damit? Ito ba lang ng damit? That's spiritual. Mga minamahal. Bakit natin nasabi? Sapagkat siya itong sabi ng Bible sa atin, meron kasing kasotan dito binabanggit sa Revelation chapter 3, verse number 17. Okay? Talo tayo. Revelation 3:17. Because thou sayest, I am rich, increased with goods, and in need of nothing, and knowest now that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salt, that thou mayest see. Itong time na ito, mga Laodicean to Ano yung Laodicea? Dati sa apostasy. Ang time natin ngayon, apostasy. Look what? Sabi ng church sa mga simbahan ngayon, papayaman, I am rich, and blessed with goods, and have need of nothing. Yan yung mga simbahan, di ba? Payamanan ngayon. Natin, kayo mayaman malihan, mamalihan. Hindi naman talaga ang Panginoon niya walang kahiligan ng kanyang ulo Di ba? Buti pa mga sora, may lungga.
Pero ang anak ng tayo, walang kahiligan niyang kanyang ulo. Handog na kanyang mga magulang turtle doves. Diyan mo malaman ng pamilya sa paghahandog. Pagka medyo may kaya-kaya, goat, sheep. Pagka mayaman, mga baka, toro. Pero pagka ibon, mahirap lang ito. Yung mga magulang ni Salaman. Po. So meaning, mahirap lang ang Panginoon. Subalit, sabi niya, siya na mayaman ay naging mahirap upang tayo na mahirap ay maging mayaman. Bakit? Kanyang langit, kanyang lupa, ay lahat ng naibig kanya. Pero sabi niya sa Romans, as 1 Corinthians chapter 8, siya na mayaman ay naging mahirap upang tayo na mahirap ay yumaman saan, mga kapatid? Ano sabi ni James, chapter 2? God chosen the poor in this world, rich in faith. Saan tayo mayaman? Sa pananampalataya. Yun po yun O kaya, yaman natin mga minamahal. Tayong yaman na ba talaga? Pero meron tayong contentment, meron tayong peace, meron tayong joy. No? O, ito mo yung mga simbahan pang bihira. Away-away, gulo. No? Pinag-away ang kayamanan, ang mga naipundar. Kaya sabi nung pastor, anak, pag ako'y mamatay, ikaw susunod na pastor. Yung mga aspiring pastor, sipa, anak ko, susunod pastor. Hindi naman tayo pinanakap ngayon lang. Pag may namatay na pastor, sino pumapalit? Di ba na? Saan sa Bible yun? Ang Bible, ang tumatawag. Ibukod nyo sa akin, si Pablo, si Barnabas, sa gawain, tinawag ko sa kanila. Kasi alam nyo bakit, hindi niya kayang iwan ng simbahan. Ando na yaman ng simbahan, yaman na bibigay pa sa iba. Pero dito sa atin, wala tayo yaman, sabi nga sa taga-tanawan pagka tayo nag-wala yung ating pagpapatihan, sombong ang ating pagpapatihan. Marami tayong sombong. Tayo yaman, bakit yan? Pero ano yaman natin, mga kapatid? Rich in faith. Kaya saan tayo makarating? Sa buong Pilipinas. Anong ating dala-dala? Ang pananampalataya. Di ba? Maging handa ng pagsagot ng pag-asa nga sa inyo. Di ba sabi ng Bible? Maging handa kayo sa pagsagot ng pag-asa na sa inyo. Anong sasagot natin? Ang ating Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Ang scripture, ang sagot sa inyo, di ba? Well, ang unang rule sa pagsagot, pagwala sa Bible, pagwala ng verse ng Bible, mali ang sagot. Saka kumuha ng sagot. Dapat supported ng scripture po yan. Okay, eunuchs, we shall not defile their garments. Hindi sila nagdumi. Kaya, anong kailangan natin dito, mga minamahal? Makita natin yung pinapahig sa atin ng Bible kasi yung Laodicea Church hubad. Pero mayaman siya. Ikaw ang aba, ikaw ang hubad, ikaw ang bulag. Ano gusto ng Panginoon? Bumili ka para magkaroon ka ng damit. No? Kailangan ng damit. Yan ang gusto natin. So righteousness, yan, mahalagang bagay na in Old Testament, mga kapatid, pagka may mga kasota, tingnan niyo po ito sa Ecclesiastes 9, verse 7. Sabi sa Ecclesiastes 9, verse 7, Ecclesiastes chapter 9 and verse number 7, okay? 9:7 po sa ating mga scripture. Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart, for God now accepted thy works. Let thy garments be always white. Let thy head lack of no ointment. Laging ang inyong kasote maputi. Ayan sabi ng maputi. Righteousness po yun Revelation chapter 19. Sabi sa atin sa Revelation chapter 19 and verse number 8. Mga kapatid, Revelation chapter 19 verse 8. Okay, sabi ng Bible sa atin, and to her was granted that she should be arrayed with fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. The righteousness. Anong meron tayo? Righteousness of God. That is the imputed righteousness sa atin, sa Calvary. Meron tinatawag na substitution. Ano yung substitution? Ang ating kasalanan dinala. No, binayaran ng Panginoon. Tapos yung kanyang katuwiran i-impute sa atin. Upang mabuhay tayo sa practical godliness. We should live godly, righteously, holy.
Yan ang buhay natin ngayon. Hindi na tayo nakita sa ni Pablo. Sa Galatians 2:20, I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And ano sabi niya doon? Na ako'y mabubuhay hindi sa akin, hindi sa panampalataya doon sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng buhay para sa akin. So hindi na tayo. Nasa atin, nabisa na tayo ng robe of righteousness. Yun po yun. Hindi yung simbahan ng Laodicea na hubad. Pero mayaman siya. I'm rich, increased with goods. And have need. Wala na kami kailangan. Nasa namin ang lahat. Pero paano pa tayo meron ba? Wala naman. Kaya meron pa akong alam simbahan na malaki, ang building, tapos hindi nag-ordain. Walang digon. O, hindi na nga sinusunod ng Bible Sabi niya, maliit naman ang support ng mga mission natin Ipagawa na lang natin ang building natin dito. May ganyan kang presyo. Yes. Maliit lang ang support na binibigay sa inyo ng Amerikano Hindi ko na ibibigay. Pagkawin na natin sa Mother Church ng malaking building. Dati isa nila, pag nanakakong po yan, hindi masaya yan Kahit maliit yan, ibigay mo. Yes. That is covetousness. Ay isa sa mga qualification pastor, nag-give you feed lager. Isa sa mga qualification ng pastor po yan. Alam nga, tayo pa nagbibigay. Yung tayo pa yung kukuha na hindi natin pera mali po yan. Diyan mo makita yung, alam mo ba katulog pa kaya yan? No? Okay, so nakita niyo po, no? Righteousness of the saints, mga minamahal. Ephesians 4:22. Sabi sa Ephesians 4:22, okay? Ephesians chapter 4, and verse number 22 to 24, that ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt, according to the sinful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So yan po yan. Ano alis yung lumang pagkatao? Ano ibigay? New man. Saan? True holiness and godliness. Yan po kaya pastor wala tayong bida rito. Lahat tayo servant ng Panginoon. Isang pribileyo ako, nakapag-preach ngayon Dito po, kahit tayo pagod, naging tulong. Doon nga sa Sigure, sa mga kapatid, kasi, siyempre, ginamit namin yung mga kwarto, dami, aircon pa pinagamit yung kapatiran natin, siya yung nangyari ng resort. No, siya yung missionary natin dyan, galing Cebu. Ang Cebu, galing Santa Rosa. Ang Santa Rosa, galing Tanawan. Sabi, di bigyan namin lagi. Napag-usapan ng mga pastor, bigyan natin lagi, 10K. Nung Thanksgiving, sabi, pastor, ikaw na mag-preach. Hindi, kawagin ako ng outline. Mabilisan, kasi Thanksgiving, yung 6 na. Tapos na yung Bible conference. Tapos, bigay na yung lagi. So, lagi sa, pastor, wag na. Ikaw naman nag-speaker namin Sa'yo na lang ang 10K. Hindi ko makukuha yun, mga kapatid. Sabi ko, lalagay natin yan sa pondo. Dahil lang na makapag-teach kayo, hindi tayo papabayad, mga kapatid. Hindi tayo pwede magpabayad sa gawain ng Panginoon. Yes. Diba? Sabihin natin, mga walang kwentang alipin kami. Ginawa lang namin ang karampatan ng aming paglilingkod. May pagmamalaki tayo? Wala naman, diba? Meron kong alam siguro, nalalaman niyo naman. Yung pastor may TF, doktor? Hindi nga. 50,000 pesos per preach. Baka alam nyo. Di ba? Totoo yan. Sa Pilipina ka ng pastor maghanda ka 50,000 para maging speaker ng pastor. Kalokohan na yun. Doktor? Walang gano'n, mga kapatid. No? Sa gawain ng Panginoon tayo, privilege lang, nakatatayo tayo sa unahan. Lahat ba nakakatayo? Hindi pwede. Politiko, hindi pwede tumayo rito sa pulpit. Armenian, hindi pwede tumayo sa pulpit. Anong sasabihin nila? Baka sila'y patayin ng Panginoon. Nakita ba si Herodes? I think, habang siya nagsasalita, nawala pa kay Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Bigla siyang namatay, kalugmok, at tinayin ng uod. Noong oras na yan.
Ano mga kapatid? Okay, so tuloy-tuloy tayo. Sabi ng Bible, that is garments of holiness. Kaya dito makita natin mga minamahal, the Lord, no? Siya, tayo natutuwa na sa bawat iglesia ng ating Panginoong Kristo, ang Diyos naman talagang tumatawag, siyang nagliligtas, asa din naglalagay sa bawat mga churches. Acts 2:42, ganyan po yan, no? Ito po yung pag ang Diyos ang naglagay, hindi naman tayo naglalagay eh. Ang Diyos naglalagay. Acts 2:42, sabi sa Bible sa Acts chapter 2 and verse number 42, sabi ng Bible, okay, and verse 41, and they that gladly received the word, they were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread, in prayers. Kaya di ba tayo, ilang dagdag ng Panginoon, salamat. Kung ilang dagdag ng Panginoon, wala tayo magagawa. The Lord added in the church, hindi tayo magdadagdag. Sa pagdagdag ng Panginoon, yung mga kapatid, talagang totoo yan eh. No? Huwag tayong sabi, konti lang kayo. Marami ba tinawag ng Panginoon? Many are called, but few are chosen. Narrow is the way, is lead unto life, and few there be that find it. So, hindi lang nakakasunod. Marami ba nakakasunod po? Sino tama? Kayo ang Bible. Di ba? Sino tama? Ikaw ang Bible. Kayo ba pinipilit? Tapos na po, Philadelphia. Sumunod sa Laodicea sa Philadelphia. Ano ba ang karakteristik ng Philadelphia? Open door. Ang daming naliligtas. Sa panahon sa England, sila Spurgeon, sila Jungle, si Spurgeon, pag nagpe-preach, all seats taken. Ang kanyang preaching, nakadyaryo pa eh. Kung ikaw nalit, wala ka nang uupuan, lahat nakatayo. Dahil naliligtas. Ngayon, tanong, Philadelphia pa ba tayo? Pinipilit nilang Philadelphia pa. Laodicea na tayo. The last of the last days. I am blessed. Kaya man na ngayon. And grace with goods. Wala kami kailangan. Di ba ganyan mga simbahan ngayon? Pambira. Ang pastor eh, naka-Rolex. Pambira. Gano'ng kamahal ang Rolex? Ako nga, ibig lang gamit ko eh. O, di ba? Praise God, may iba eh. Wala eh. Talagang wala ka tayo. Ano eh. Ang trabaho lang. Trabaho na mga kapatid. No? Sabihay ng Panginoon. Ayan. Massage therapy. Nagawa ng mga capsules. Mga herbal. O, di ba? Okay naman yan. Nakakatulong naman. Mga langis. Pero, ang pagpapaso, hindi naman yan trabaho eh. Ministry. Kung naparan mo yung mga anak mo, dahil lang siya nagtrabaho ka, hindi kinuha mo pa yung pera simbahan. Tutulong pa nga tayong dagdagan ng pera simbahan para gamitin sa mission. At ang pera simbahan sa mission lang, sapagkat ang mission may tiyak, nagugutom. Kaya dapat ipadala pera sa mission, mga kapatid. Yan ang aming napag-usapan sa church. Simulat sa call, ganyan ang aming pamantayan. Mga kapatid, di po ba? Yun ang wala namang ibang commission ng Panginoon. Meron pa ba? Di ba sabi sa Matthew 28, lahat ng kapangyarihan sa langit, kapangyarihan sa nasa akin, di ba? Go! Anong sabi ng Panginoon? Number 1, making disciples. Number 2, baptizing them. Number 3, teach them. Wala na. Meron pa ibang gawain. So, mga minamahal, kung tayo mananampalaya, engage in righteous act, habang nasa lupa. Yun ang ating suho. Nakadami tayo. Tingnan niyo pa, babasahin ko ng talata. Bago point number 3. 1 John 2:29. Sa 1 John chapter 2 and verse number 29. Sabi ko po, sabi sa 1 John chapter 2 and verse number 29. Okay, sabi ng Bible dito, if ye know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of God. Pangalawang verse, 1 Corinthians 3:14. 1 Corinthians chapter 3 and verse number 14. Okay? If any man's word abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Then you walk the reward there, no? And then another text, 1 John 3:10. 1 John chapter 3 and verse number 10. Ayun ang mga text natin na mabubuhay tayo dito na matuwid. In this, the children of God are manifest, and the children of the devil.
whosoever doeth righteousness is not, sabi diba, whosoever doeth not righteousness is not of God. Kita niyo po, kitang-kita na, no? By the fruit you shall know them. Makikilala niyo sa buhay kung sa Diyos o hindi. Bakit? Eh, righteousness lagi. Wala tayong layapakan, wala tayong apihin, wala tayong agibaduhin. Kaya po, servant tayo ng Panginoon eh. Kung sila may nagkamali, wala tayong magawa, eh, di tuturuan lang, kasi tulong lang tayong turo. Pinasa mo ang bola, bahala ka na, sa'yo ng bola, ganyan lang po, ganyan lang po yan, mga kapatid. Hindi tayo namimilit. Walang pilitan dito, lahat biyaya. No? Okay, last point na gusto kong makita. Revelation 3:4. Balikan natin ang ating text. Last point. Revelation chapter 3, verse number 4. Sabi sa verse 4, okay, there was a few names, even soldiers, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for their warning. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Last point, tulad ng awit kanina, shall be his bride someday. Di natin sinasabi tayo, bride ng Panginoon. Baka naman sabi, yayabang niya naman, bride. Pero sabi natin sana, maging bride tayo ng Panginoon sa akin. Paano? Hindi tayo magpakompromise. Yung tatayo tayo sa katotohanan, ipaglalaban natin ang katotohanan. If the foundation be destroyed, what can the righteous do? Papabayaan natin? Tatayo tayo mga kapatid. No? Hindi naman tayo para masuntukan dito. Hindi naman yun. Ganun ba? Si Pedro, nalaga eh. Pinagalitan ng Panginoon eh. Di ba? Sino yung tenga tinaga ni Pedro? Kayo yung tenga. Hindi sa akin, no? Kayo yung tenga. Kay Malco, di ba? Pinagpasan tenga. Ano sabi ng Panginoon? Pedro, ang nagtatangan ng abak ay sa lapatin mamamatay. Okay, malaga ka pa. Baka dyan ka mamatay sa pananaga mo. Ganyan yan. Nanaga pa ba si Pedro? Ganyan tayo. Aawahin tayo, pero hindi tayo makikipag-away. Sino ba dinadala natin? Tayo ba? Ang Panginoon dinadala. Sabi ng Panginoon, kayo ay halimahin, kayo ay matikosin, pero hindi kayo, kundi ako. Kundi ako. Kasi hindi naman ang dinadala natin sa pangalan ng Panginoon eh. Hindi naman tayo, ang Panginoon nga. So, last point, shall be his bride someday, mga minamahal. Kasi mga kapatid, sa ngayon, hindi pa asawa eh, di ba? Kaya na naman kasalan, doon pa eh. Bilisap na lang. Hindi pa ngayon. Romans chapter 7, verse number 1. Sabi sa Romans, hindi pa ngayon nakasalan. Romans chapter 7, verse 1. Okay? Know ye not, brethren, for speak to them that know the law, how the law had dominion over a man as long as he liveth. For the woman, which as an husband is bound by the law to her husband, so long as he liveth. But if the husband be dead, she is lost from the law of her husband. So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Hindi pa kasala. Sabi sa atin sa verse 1. Kailan nakasala? Darating kasala. Kaya nag-ready tayo na magiging tayo bride ng Panginoon. Kasi mga minamahal, pag hindi ka rin, tingnan nyo sa atin, Romans, 1 Corinthians 11:2, 1 Corinthians 11, 2 Corinthians 11:2, sabi sa 2 Corinthians 11:2, for I am jealous over you with godly jealousy, for I espouse you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Sabi ni Pablo, gusto kong mahirap kayo sa Panginoon na virgin. Sabi ni Pablo. Kanino? Ang Corinto, gusto niyang mayharap na maging bride ng Panginoon someday. Di ba? Napagandang desire natin yan sa bawat mga churches na kung saan tayo magpapastor, mga kapatid.
na iharap natin ng church natin, Pagkakos sa Panginoon. Walang kapintasan, walang dungis. Sarap ng Panginoon. Eh kaya nga sabi, come out of her, the people. Ilang beses sinabi ng Panginoon yan, magsaliyong sa kanilang bayan ko upang hindi kayo nakasamang matulang. Yun po yun eh. No? At pag nag-rapture tayo naniniwala na pag tayo nandigan sa ganyang stand na may hatang gusto tayo mga kapatid at ang church ay hindi pag-compromise ang mga turo, mga old landmarks sa dati pa hanggang ngayon ipapatuloy. Remove na the old landmark hanggang ngayon na dyan. Malalaman na tayo tama sa dalawang pamaraan. Doctrinal, historical, mapapatunayan na tama tayo dyan. Pag kung dumating ang Panginoon, sino kanya kukunin? Hindi yung kanya iniwanan ng pride. Kung saan man ako naroon, sa John 14:2, kung saan man ako naroon, kasay kayo na may kasama ko naroon. Kung magaling ang puso, kung sampatayin kayo sa Diyos, kung sampatayin sa akin, in my Father's house, so many mansions. Ano sabi niya, babalik ako? At kukunin ko kayo. At kung saan ako naroon, kayo man ay kasama ko naroon. Di ba, right? Ang kukunin ng Panginoon, mga minamahal. Meron church ng tamang naiwanan eh. Alam niyo ba yan? Meron tamang simbahan ng Panginoong naiwanan sa rapture. Pumasok ng tribulation period. Saan sa Bible? Tudalagay sa akin yan. Saan sa Bible? Balik tayo sa Revelation mga kapatid. Naalala niyo ba yung sa Revelation mga kapatid dito? Ito, tingnan natin, no? Ang sabi ito sa atin sa Revelation chapter ayan, mabuksan ito ano. Revelation chapter 3. Tingnan natin yan. Saan sa Revelation chapter ito pong simbahan ito, mga minamahal, ang tinatawag natin na kasi nasa Sardis tayo, chapter 2, Revelation chapter 3, Sardis yun no? Pero pagdating sa Revelation, chapter 2, Thyatira, verse 18, tingnan niyo po, and unto the angel of the church of Thyatira write, this thing saith, the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have few things against thee, because thou suffered the woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her space to repent of her fornication. She repented not. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit fornication with her into great tribulation, except they repent of their deeds. And I will kill her children with death. And all the chancellors shall know that I am that we searcheth and reigneth and reigns and heart, and I will give unto everyone of you according to your works. So nagsisiba ang Thyatira, ilalagay kita sa dakilang kapigatian. Pati sa kanyang children pati kanyang anak, sabi dito no? Tatay niyo po yun. I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds, and I will kill her children with death. Pati kanyang anak papatayin, sabi sa atin dito. So, tamang Diyos ng Panginoon, pero hindi naman lahat. Meron ditong remnant Nasa ng remnant? Ito, pakita natin ang remnant. Verse 24. Ang remnant na nindigan. But unto you I say, unto the rest in Thyatira, and as many I have not this doctrine, which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden, but that ye have already hold till I come. He that overcometh and keepeth my words unto the end, to him will give power over the nation. So meron na. Hindi lahat ng Thyatira naiwan sa Great Tribulation. Yung rest, remnant, sabi siya, mahal na yung remnant Yung nalagi, halimbawa, nasunog. Sa sunog, may nalagi. Yung mahalaga yung nalagi. Yun ang remnant. Kaya kami walang ganda yung yung bago mag-tribulation. Kaya tayo niwala sa pre-trib Ba't natin nasabing pre-trib? No? Revelation 3:10, mga kapatid.
Sabi sa Revelation 3:10, ayan eh, no? Revelation 3:10. Sabi ng Bible dito, because thou hast kept the word of my patience, I also will give thee from the hour of temptation, which shall not come upon all the world to try them that dwell upon the earth. May mangyayari na hindi pa nangyayari sa balat ng lupa, na mangyayari sa buong salibutan. Sabi ng Panginoon, ang nag-ingat ng aking salita ay ingat ng rin siya sa araw ng temptation. Ang kapatid gusto niyo pa pumasok ng tribulation? Masawal po sa Yolanda yun. Masawal po sa pinakamatinding nangyari sa balat ng lupa yun. Hindi pa nangyayari kailan pa man. Mangyayari sa tribulation period. Iingatan kita sa araw nito. Kaya nga, meron pang isang makita verse dyan Revelation 18:4, mga kapatid. Sabi sa Revelation 18:4, no? Anong sabi sa Revelation chapter 18 and verse number 4? Ayan come out! I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, that ye receive not of their plagues, of her plagues. Di ba ang mananampalataya, hindi na pupunta ng impyerno. Sarado na impyerno. Kaya Jesus paid ito. Sabi sa amin, Jesus paid ito. For the wages of sin is death. Bayad na. Pero pag sinabi dito, upang huwag kang kasamang mahatulan, saan to? Sa impyerno ba to? Hindi pinigin natin. Tagalogin natin sa verse number 4. At narinig ko ang ibang tinig mula sa lupa sa langit. Sabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangalamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot, yung harlot, the bride of the Antichrist. Papasok sa Great Tribulation period. Baka makasama ang bayan ko upang huwag kayong makasama. Ay, kaya, ganda no pre-trip tayo mga kapatid, bago dumating tribulation, naagaw na. Sino nga gawin ng Panginoon? Marami namang tatasakila. Rapture of the faithful. Faithful lang siya tayo na. Bakit sila naiwan? Sapagkat nanguna sa kalay babae, Jezebelizer. Sila ay kumain sa mga handog, sa mga Diyos-Diyosa. Yung sa akin doon, idolatry. Kaya sabi ko nun, itong harlot, itong Babylon, the Great, magsilayong mo sa Allah. Ano ba mga pis ng harlot? Tama yan. Isang talagang pumuli ng diwa, Pasko. Pasko ang pinakamalang pagdiriwang. Nasa Bible yun Basahin nga natin. Nasa Bible. Kunti pang oras po. Hilig lang ako ng konti. Ang sabi sa verse number, Revelation 18 verse 1. Ito yun After these things, I saw another angel come down from heaven, having a great power, and the earth was lightning with the glory. He cried mighty with a strong voice, saying, Babylon the great, fallen is full, and is become a habitation of devils, and hold and behold of the Spirit against every unclean and hateful bird. Tapos, ayan no? Yung nagsasaya at nagtitipon. Ayan, meron kasi itong event na sila'y nagsasaya, sila'y nagtitipon, no? Dito yun no? Anong okasyon? Ayan, okay, no? Inalam natin. Ayan, verse, eto na po, Revelation 17:2. Sorry po, And may ito, at sa Tagalog, na siyang pinakapira ng mga hari sa lupa, at ang nanay sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakigapin. No? At ako'y kanyang gilang. Verse 1 muna, dumating ang isa sa mitunghel, na may pitong mga kasandasagin, nagsasabi, pumarinto ka, ipakikita ko sa iyong haton sa bantog na patutot na naupo sa maraming tubig. No? Na siyang pinakapira ng mga hari sa lupa, at ang mga nanay sa lupa ay nalasing sa kanyang pakigapin. Nakita niyo po yun? No, yung mga hari. Tapos pagdating dyan, talagang ang buong mundo ay nagdiriwang. Ang mga hari sa lupa ay nakisama. Anong mga celebration buong mundo ay nagdiriwang? Di ba yan? Christmas lang naman yun
No? Dito, isa sa mga event ng Harlow. Marami pa eh, no? Yung Valentine's Day, pari yun eh, no? Yung mga ganun ba? All Saints Day, ganyan-ganyan, no? Come out of her, my people. Meron tayo sariling face, mga kapatid. Pag Sunday, laging pesta sa church, laging Word of God. Ngayon, family, Word of God. Hindi ng pagkain, hindi ng tagutom, kundi ng salita ng Diyos. Wala tayong mapakinggan tama. Diba? Pero sa pinadalhan ng Panginoon ng salita, ayun, meron tayong feast, mga minamahal. Kaya papasalamat tayo pagka simbahan, ikaw na talaga ng mga gawain bayan, may mga gawain, nangangalan ng tama, hindi para siya magpayaman, hindi sa bigo, no, totoo. Sa mga kapatid, few, kunti lang, hindi marami. Pasalamat tayo sa Pilipinas, last 2 minutes, Nobel tayo dito. Kasi tayo pumasok ng Baptist dito eh, 18 years kaya ako sa Bible Baptist. 18 years po. Iyabang ko, alam ko, save na ako eh. Ako'y nag-preach, talagang lamog, ang pulpe. Pag wala nga saan kaya kulang? Baka sa tadya ka. Kulang sa tadya. Wala, sinisisi ko sarili ko eh. Pag wala narinig kasi sinisisi ko saan kaya kulang ako. Pero dito, hindi pa na eh. Sa tunay na pangarap. Sabihin mo lang ang katotohanan ng salvation sa Dalaw. Kung siya'y magligtas, praise God. Kung aligtas. Sa panahon ni Noah, 120 years na nalang si Noah eh. Ilan lang naligtas? 8, lugi ba si Noah? Sunod niya mo sa Panginoon. Pangaral ka. Habang gumagawa ka ng ato, pangaral ka. Nung tapos na, the rain came down, nakatingnan mo lang. Ayaw. 40 days and 40 nights. Umuulan. So mga kapatid, time will come, magaya ni Noah. Darating na rin ng judgment. Pero dapat nakaready tayo. Nakaligtas. Tulad ng pinagay na salvation. Ano po yung salvation yan? Hindi sa method ng tao. Salvation is of the Lord. Nakaasa tayo sa gawa ng Diyos, hindi sa gawa natin. Mga minamahal. Okay? Hindi na ako haba. Alam ko meron pa tayo mga tagapagsalita pa na isa pang nalalabi. Okay? That's all, mga kapatid. Ganda po ng mensahe. The remnant few in the last days. Sinabi mo rin natin ni Nabilang yan, ang kaya hindi pa natin. Remnant. Itira-tira ka na lang. Kumbaga sa inyong na. Tagal na mo namin dito, hirap. Pero magang tao. Hirap po. Nga po ayan na, last days na. Makadaan na yung at ani. Kaya nga po sabi ng Panginoon, kanyang kayang pagbabalik, meron niya kayang matatnan. Wow! Sa totoo lang po, ito yung mga nagsasabi ng mga tunay na mananampalataya. Saan? Ito mamitahan ng kanilang pag-ibig. Talo. Pananambahan. Nga po, sabi ng Bible, pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalagyan. Kaya po, mga kapatid, gumising na po tayo. Lapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Alay natin, pagkatapos ng ating service,
bukas, makalawa, o sa linggo. Ako po'y naniniwala na ang Panginoon dadating araw ng linggo. Kaya po, pag kayo'y wala sa simbahan at araw ng linggo, baka kayo po'y may iwan sa rapture. Delikado. Maghahanap po kayo. Bakit nawala na? Eh, paano? Paliban-liban ka. Ako, last days na eh. Kumbaga sa laro ng basketball, sisigaw na yung announcer, last 2 minutes. Last 2 minutes. Kailan po ba ginagawa ng isang lang lalaro ang kanyang pagpupursig? Alam mo yung pursigin? Hindi niyo alam ang pursigin? Yung pagiging aktibo, nagiging dinodoble ng isang lalaro, halimbawa basketball, dinodoble niya yung kanyang agresibo sa paglalaro kasi last 2 minutes na. Last 2 minutes na eh. Paada-ada ka pa. Alam niyo ang ibig sabihin ng salitang paada-ada? Patumpik-tumpik. Ano yung patumpik-tumpik? Paada-ada. Yan ngayon po ang naparaming sakit ng simbahan. Ang pagiging inactive. Inaktibo. Kaya dadating ang Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya kayang pagbabalik, liwanag ng kaya. At kami ito nagduda. Kaya nga po meron tayong mga ganitong gawain. Parang challenge po ang bawat mananampalataya ng Pastor. Sabi nga ni Pastor Diego, kalimutan ko sa isang gabi, sasama ko ho lahat ang ating mga miyembro. Sisiyap naman ho kami. Sasama ko lahat ng para naman sila'y makarinig ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kapatid, hindi ito biro-biro. Totoo na to. Baka dumating ang panahon, parang panahon ni Noah. Si Noah nagsasabi na ng totoo. Naiwan. Dami naiwan. Alam niyo kapatid, hindi lahat ng sovereign gracer kasama sa rapture. Right. Naniniwala kayo? Hindi lahat. You din, you. Maaring araw ng linggo, nag-preach yung pastor, nakawala yung miyembro, naiwan yung pastor. Kung maaari, nag-preach yung pastor, naiwan yung ilang miyembro. So, ganda lang yung dahil minsan yung pastor, ito, yan, pastor, Pabalik na ho yung yung obispo kung walang buhok. Hindi, naka-video pala tayo Yung pisang ko yun Pisang ko yun. Nakasama na kong pinsan ko. At magkakaroon tayo mamaya ng ng question and answer. Gusto ko po mamaya kumuha ng ng co-host. May taga oras. Pag lumampas na sa oras, time out na.
Kasi mahirap po yung ano eh. Nagpaikot-ikot na lang doon sa, sa usapan niya. Dapat may oras, may time, may taga-time out at mayroon tandaan. Babalik daw sila kakaya pagka nakaroon tayo ng question and answer. So nakarating na ba yung pagkain natin? Parikabi? Wala pa. So, tayo po ay magwakas sa panalangin. Nais ko itong hilinga sa pagwakas sa panalangin. Kasama po ang ating pagkain. Deacon Rolyo. Deacon Rolyo. Ito po kayo. Deacon. Deacon. Deacon Rolyo. Nasa? Tulog na? Deacon, dito po kayo. Sige po, tayo po ituloy yung lahat. Dalangin po tayo. Walahin na namin Diyos na banal kataas-taasang kapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat po muli Panginoon sa yung